Next, as to the status of our witness protection program, no? Currently, 4 po yung nasa ating state witnesses na tinatawag, no? ng ating programa. Sila po yung nakikipagtulungan sa Department of Justice para po mapalakas yung ating mga kaso laban dun sa ating gustong habulin. Tandaan po natin, ang konsepto kasi ng state witness, hindi lang ito yung nagbalik ng pera, ha? Yung pagbabalik ng pera ay bahagi lamang ng kanilang pakikipagtulungan sa gobyerno. Kaya dun sa mga paalala po, this is a warning to everyone. Hindi pwedeng mangungulimbat ka ng pera ng bayan, tapos magbabalik ka lang ng pera, absuelto na. Hindi po ganon. Kailangang managot. Ito pong mga nagbalik sa atin, no? Yung tinatawag nating recovery of the people's money, sa kasalukuyan po, tayo po ay sa ilang serye po, naka-total na po ng 316,381,500 pesos. 1, 2. Okay? Nakapagbalik po sila ng gantong total na halaga at ito po ay alinsunod doon sa pinagkasunduan sa Department of Justice. Dagdag doon sa kanilang binibigay na pira-pirasong ebidensya sa Department of Justice para mabuo natin yung kaso laban doon sa hinahabol natin ng mga may kasalanan sa atin na nag-violate ng batas, di ba? At napatunayan at inamin nila na itong mga perang ito ay hindi naman nakuha nila sa legal na pamamaraan. Kaya minabuti nilang ibalik sa atin. Okay? At ang DOJ ay susi lamang para maibalik. Lahat ng ito ay may resibo sa Bureau of Treasury. So ito po ay nasa Treasury na natin, lahat ng perang ito. At hindi po ito ang kabuuan, bahagi lamang po ito. Sa mga darating na panahon, sa pagpapakita nila ng tinatawag na good faith, magbabalik pa ho sila. At kasama po yung good faith, syempre, pag actual na kaso na po, kailangan titindig na sila dun sa korte. Diba? Pagharap na natin sa husgado. Tulad po ngayon, may batid nyo naman po, ilan na yung nasa korte. Diba? Meron sa Lapu-Lapu, diba? RTC Lapu-Lapu, meron sa Sandigan Bayan. At meron pa rin mga ibang mga bagay, hindi po batid ng inyong lingkod at ng aming ahensya, lahat ng pending sa Office of the Ombudsman. Diba po kasi yung may mga bagay dito, may mga ongoing silang PI, may ongoing rin silang investigation na nasasaklawan ng Office of the Ombudsman. So, ito po yung summary, no? 316,381 pesos and 500 pesos. Okay? So, yung summary po, mamaya. Tungkol naman po sa request for extradition of Elizalde Saldico. Batid po natin na sa huli pong datos o impormasyon na nakuha ay malamang o may posibilidad na si former Congressman Saldico ay nasa Portugal, no? Pero batid din po natin na walang extradition treaty ang Portugal at ang Pilipinas. Pero sa kabila po nito, gumagawa po ng pamamaraang legal at pamamaraan na katanggap-tanggap, diba? Sa ugnayan ng iba't ibang bansa. Yung tinatawag po nilang International Committee and Cooperation. Patuloy pong gagawa tayo ng pamamaraan para makuha po yung jurisdiction over the person ng akusado. Kasi sa dulo po, mababaliwala, di ba? Kung hindi haharap sa husgado yung inaakusahan. Kaya po, yung mga legal na pamamaraan ay patuloy pong pinag-aaralan at gagawin po ng Department of Justice, kaakibat po ang iba't ibang ahensya para po makuha po ang jurisdiction sa pagkatao po ng akusado. Okay? Sunod po, ito po siguro kahapon. On January 14, 2025, Branch 26 of RTC Regional Trial Court of Santa Cruz, Laguna issued warrants of arrest for kidnapping with homicide, 10 counts against Charlie Atong Ang and 17 other respondents.
kidnapping and serious illegal detention, 16 counts against Charlie Atong Ang and 3 other respondents. Ang ano po nito is 1 count per victim. Okay? So 10 kidnapping with homicide victims and 16 kidnapping and serious illegal detention victims. An ILBO has been previously issued to deter possible exit from the country, no? Tapos the Bureau of Immigration has confirmed as of this press conference po that no records or no information would show that Atong Ang has exited the country. Following the issuance of the arrest warrant, the prosecution of the Department of Justice, our prosecution team, shall forthwith move for the issuance of a whole departure order with the court and ensure that all the accused would stand trial. Medyo mahaba-haba na rin pong paglalakbay. Ito para sa ating mga kababayang Pilipino, yung mga pamilya po ng tinatawag nating missing sa Bungero. Tulad po ng proseso, di ba? Medyo may pinagdaanan po kasaysayan, no? Pero sa dulo po, ang nais ko pong ipabatid sa lahat, sa dulo po, kung ano rin po ang namamayani sa ebidensya, yun din po ang mangyayari. At ito po ang nagpapatunay na sa mata po ng hustisya, makakamit po natin yung katarungan. No? Sa mata po, yung blindfolded lady of justice, diba? Walang titingnan, ikaw man ay anuman ang iyong pangalan, anuman ang iyong katayuan sa buhay, ay makakamit at makukuha natin ang inaasam nating katarungan. Kaya po sa inyong lahat, maraming salamat po. Magandang hapon sa inyong lahat. And we can proceed now with the questions. Please raise your hand to be recognized. Good morning po, Camille Samonte from TV5. First question po, Secretary. Ang kampo ni Charlie Atong Ang, naglabas po ng statement si Attorney Gabriel Villarreal at ang sabi po niya ay masyado daw pong premature and legally questionable po yung naging desisyon ng Santa Cruz Court dahil pinagbasehan lamang daw yung resolution na inilabas ng panel of prosecutors ng DOJ at hindi raw po natignan yung counter affidavit po na final daw nila dito. What's your reaction po on that? Okay, hindi natin pwedeng paratangan ng husgado na naging premature yung kanyang paglalabas ng warrant of arrest dito sa kasong ito. Kasi pagka nag-submit ang prosecutors o nag-file kami ng aming information sa husgado, hindi lang naman information ang kasama niyan eh. Kasama niya ng lahat ng mga dokumento na maaring naging bahagi noong preliminary investigation. At doon, sinusuri ng huwes kung talagang merong karampatang basihan para mag-issue ng warrant of arrest. Ganun pa man, kung ganun ang kanilang pananaw, eh meron naman po silang mga remedyong legal na maaari nilang gawin, no, para questionin yon. Pero para sa akin, hindi para sa isang abogado na sabihin kaagad na naging premature. Kung tutuusin nga, noong Disyembre pa natin hihintay na maglabas ng warrant, pero inabot ng halos 2 linggo bago ito lumabas. No? At ito'y sa Santa Cruz Court pa lang. Meron pa tayong 2 husgado na hinihintay, yung sa Batangas, sa Lipa, at yung isa naman ay sa San Pablo, Laguna, na hanggang sa ngayon ay hindi pa naglalabas ng kanilang warrants of arrest. Sir, follow up lang. You said na meron pa naman silang legal remedy, no? Ang sabi po ni Attorney Villarreal, they're planning to file a motion to quash. Pwede ba yun, sir, na gawin ng camp nila kahit na hindi pa nga siya naaaresto? Or ang dapat bang mangyari muna is dapat naaresto muna siya, nasa custody na siya ng law enforcement agencies before he can file anything? Well, yung motion to quash, no, pwede niyang i-file even before the arraignment is set, no, or before even the court acquires jurisdiction over the person. Pero all other pleadings na i-file nila kung hihingi sila ng kahit na anong affirmative relief galing sa husgado, ay hindi nila pwedeng gawin at hindi aaksyonan ng husgado dahil sa wala pa itong jurisdiction do sa katauhan ng akusadong humihingi ng affirmative relief. So the only way that the court can act on it is kung halimbawa si Mr. Charlie Atong Ang ay mahuli or kusang sumuko.
Last na lang po, sir, for now, on this topic. Yun nga, sir, no, kasi parang ang initially may sinasabi po na eventually susuko naman daw si Mr. Atong Ang, but given the circumstance now na yung mga PNP and NBI agents, nahihirapan sila and it's becoming challenging na hanapin. So, kayo ba, sir, meron ba kayong siguro message or panawagan sa kanya? Kasi he keep on insisting that he is innocent and there's no truth dun sa mga allegations niya, and yet he won't come out. Well, what we will say is that kung talagang naniniwala siya na wala siyang kasalanan, ang pinakamagandang pruweba niyan ay ang pagsuko, at ang pinakamagandang lugar para ipahayag mo ang iyong mga ebidensya na nagpapatunay na wala kang kasalanan ay sa husgado. Kung ito'y gagawin natin sa pamamagitan ng media at sasabihin natin na ako na may susuko din pagdating ng panahon, baliwala po yan, kasi ang sinasabi nila ay kakaiba doon sa kanilang ginagawa na patuloy pa rin silang nagtatago hanggang sa ngayon. Chief, to clarify lang, yung mga defenses na kamo na hindi pa available kay Mr. Ang as long as he doesn't submit to the jurisdiction of the court. Kasama ba yun na yung they kept on saying that the case should be remanded back for further investigation? Well, isa yun, no? Kasi hindi defenses. Ang tamang term dyan is yung affirmative, no? Affirmative reliefs. Meron kang hinihingi sa husgado na para ikaw ay pagkalooban, no, ng pagkakataon, no, na maihayag ang mga bagay na gusto mong ihayag sa husgado. Pero pwede niyang gawin yon, pero since wala pang jurisdiction nga ang korte, hindi pa ito makaka-aksyon at wala itong basihan hanggat hindi siya kusang sumuko o mahuli. Sir, Grant po from Bombo Radio. Sir, nais lang po ma-clarify kasi yung other accused po ni Mr. Charlie Atong Ang ay naarestohan na at nasilbihan na ng warrant of arrest. Sir, by this time, sir, hindi pa po naaresto si Charlie Atong Ang. How do we consider him? Do we consider him as fugitive from justice na po ba? Yes, he is already considered a fugitive from justice because a case has been filed against him and there is already a warrant for his arrest. Now, as far as yung mga kasamahan niya na nahuli na ng PNP kahapon, yung kaso ay hindi naman mabibinbin dahil si Mr. Charlie Atong Ang ay hindi pa nahuhuli. Ito'y magpapatuloy na at ito'y gagalaw. Hindi natin pwedeng sabihin na hintayin muna natin na makuha natin lahat ng akusado. Kailangan dito na dyan si Mr. Charlie Atong Ang para ubusan ng kaso. May karapatan din ng mga akusado na nahuli na mapabilis ang paglilitis nila. So ito'y magpapatuloy regardless of whether Mr. Charlie Atong Ang has been arrested or not. Sir, kung hindi po, just a theoretical question, sir, kung hindi po siya magpapakita, sir, what would be the effect of it po, lalo na sa panig niya, sir? Ano magiging effect sa? Sa kanya po, kung sakaling hindi man po siya magpakita. Well, of course, di ba, yung sinasabi nga ninyo kanina, nagpapahayag siya na susuko naman ako. Nagpapahayag siya na walang ebidensya laban sa akin, no? O ang ebidensyang inihaharap laban sa akin ay hindi sapat para siya'y masakdal. Lahat po yan, hindi po maaaksyonan, no? O matutugunan ng ating husgado hanggat hindi siya lumutang. No? So, parang ang pinakamaganda nga niyan is he really has to come out. It will not affect yung kaso kasi sabi ko nga, yung kaso ay uusad at uusad. Now, ang magiging epekto lang yan ay lumalabas na siya ay isang akusado na nagtatago sa ating batas. At while magpatuloy ang pagdinig ng kaso, patuloy din ang pagiging paghahanap sa kanya ng ating mga kapulisan. Thank you, sir. Sir, good afternoon po. Steve po from DZMM. Hingi po kami ng update dun, sir, sa MR ng pamilya ng missing sa Bungeros. Doon po sa pinapasama yung naabsuelto na kasuhan. Ano pong update dun? Well, right now, no, meron ng naunang i-file na motion for reconsideration si Mr. Charlie Atong Ang.
at ang pamilya nga ay nagsampa rin. Lahat ito ngayon ay pinag-aaralan ng ating panel of prosecutors at sa lalong madaling panahon lalabas po ang resolution ng motions for reconsideration na yan. Sir, considering na yung yung the number ng mga victims involved, yung the violence na ng accusation na sa accusation. Paano ba sir ini-enforce ang warrant na to against him na it's far different from a normal case, di ba? Ito kasi this is what 20 deaths involving some state forces. Sir, meron pa kayong comment doon? There is, parang sa batas nakalagay dyan na lahat ng ating kapulisan, law enforcement agencies ay inaatasan na siya ay hulihin sa anumang oras ng gabi o araw na siya makita at maaaring gumamit ng karampatang dahas kung kailangan, or force kung halimbawang meron pong paglaban, o pagtutuligsa doon sa warrant na ini-implement sa kanya. Pero like any other warrants that are issued, whether in big or small cases, ganun pa din naman ang sinusunod nating pamantayan. Hindi naman natin sinasabi na dahil sa ang personalidad dito ay malaking pangalan, pwedeng gamitan ng dahas. Kung hindi kailangan, law enforcement will not necessarily do that. But when it gets to the point that they will probably be challenged or their authority will be questioned, then that's a time that there may be some force, reasonable force that can be used in implementing the warrant. Sir, clarify lang. Sabi niyo, sir, kahit di pa naaaresto si Mr. Ang, magpapatuloy yung kaso. So, possible ba yun, sir, for example, kung ma-reach na po ng court na makonvict siya, kahit na hindi pa siya naaaresto? Hindi po. Kailangan muna magkaroon ng husgado ng jurisdiction over Mr. Charlie Atong Ang, which means to say na kung siya ay mananatiling fugitive at siya ay magtatago, ang kaso ay uusad insofar as doon sa mga akusado na nahuli. Pero as far as Mr. Charlie Atong Ang is concerned, hindi pa gagalaw ang kaso laban sa kanya. So hindi maaaring magkaroon ng desisyon ang husgado patungkol kay Mr. Charlie Atong Ang hanggat hindi siya sumusuko o hindi siya nahuhuli. Kaya siguro po interesting is because may mga cases po na ganyan, like say Lacson, yung parang na-dismiss yung kaso niya without him being present. I understand, parang may gano'n ako naalala, PG. So, ano po ba to? Result po ba to nung recent decision ng Supreme Court na hindi maaring umusad yung kaso hanggat hindi na iyaharap yung akusado? Kasi ba may tinatawag na Lacson Doctrine, if you could, enlighten us on that, na maaring makwash nang hindi pa na ipoproduce yung accused. Kasi Thank you, dun sir. sa case ni former Senator, Senator Lacson, he was a fugitive from justice at that particular time, And then a motion to quash was filed in court. Now, sabi ko nga, yung motion to quash is one among several pleadings na pwede mong i-file na kahit na hindi pa nahuhuli yung akusado, na pwedeng aktuhan ng husgado. Now, in this particular case naman, yung tinatanong nyo kung ito ba'y bunga ng jurisprudence na yon, actually, ang batas at ang jurisprudence na meron tayo, ang sinasabi lagi is that ang isang tao na nasa sakdal at hindi pa napapasailalim ng jurisdiksyon ng husgado, ibig sabihin hindi pa siya nahuhuli at hindi siya sumusuko, ay hindi pwedeng magkaroon ng kahit na anong pagtakbo o pagdinig ng kaso patungkol sa kanya. So, merong i-issue na warrant of arrest, magiging bench warrant yan, habang hinahanap siya kung katulad nito na meron siyang ibang mga kasamahang akusado na nahuli na, magpapatuloy ang kaso laban doon sa mga tao na yun. Habang yung akusado na na-issuehan ng bench warrant ay patuloy namang hahanapin ng ating mga kapulisan. Wala na prescription yun doon sa paghuli, natutol yung prescription pala.